Hello, kumusta po kayo? Mga taga-subaybay, mga kaibigan, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga taga-subaybay na mga kababayan natin na nandyan sa malalayong lugar, nasa ibang bansa? Kumusta po kayo? Nawa, ang bawat isa sa atin ay nasa maayos at mabuting kalusugan sa mga oras na ito. Ayan. So, ito po muli ang atin pong pag-aaral, ang atin pong free online values formation lessons. Welcome po kayong lahat, mga kaibigan. Welcome po kayo dito sa ating programa, ang libreng pag-aaral ng mga values formation. At ito po ang inyong lingkod, si Kim D. Magnaong, ay tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. At fourth quarter na po tayo ng 2021. Ano po? At lesson 1 tayo ngayon. Yan, sa fourth quarter. Yan. Bago po yon ay paki-subscribe ang atin pong Three Angels Community Services. Ano po? Three Angels Community Services. Paki-subscribe. Paki-click ang subscribe button, ang notification bell, at paki-share. Yan. Okay, para marami po ang makapag-aral din katulad ninyo. Ano po? Okay, so tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng opening prayer. Kailangan mo natin. Dakila at mahabaging Diyos, sa mga oras po na ito, namin po kayong dinadakila at pinapasalamatan at nilalahati sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat sa amin. Amin pong pinasalamatan ang inyong pag-iingat sa bawat sa amin. At salamat din sa pagkakataon na ito na kung saan kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Panginoon, amin pong inihiling na pangunahan at samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang ang mga aral na nais po ninyong iparating sa amin ay maintindihan namin at amin pong maisagawa. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay, mga kaibigan, bago na po ang atin pong tema sa buong quarter. Ano po? Ang buong quarter po, ang tema natin, ang angklat ng tipan. Deuteronomio. No? Deuteronomio. Yan. At sa linggong ito, lesson 1, ano po, ng fourth quarter, ang tema po sa linggong ito ay ang paunang salita para sa Deuteronomio. Yan. Ang paunang salita, mga kaibigan, ay introduction po muna para sa aklat ng Deuteronomio. So, dito sa unang linggo, hindi pa natin pag-aralan yung Deuteronomio. Ngunit, ito po ay bubuksan ang ating isipan, inihanda ang ating isipan para papasok na tayo sa pag-aaral sa aklat ng Deuteronomio. Kaya, sa lesson 1, pauna, no, mga paunang salita. Okay. So, ngayon ay linggo, September 26. Ang topic po ay umibig upang ibigin. Yan. Okay. So, mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi po ng unang Juan, chapter 4, verse 8, ang salitang, ang Diyos ay pag-ibig. Yan, mababasa po natin doon ang pinaka-common na salita na sentence, ang Diyos ay pag-ibig. Ito yung pinaka-common na verse sa Biblia, talata sa Biblia ng mga sa mundo ng Kristyanismo. Yan, ang Diyos ay pag-ibig. Gaano man kasimple ang apat na salitang ito. Apat din ito sa salitang Grego, ano po? Ang ideya sa likuran nito ay napakalalim
napakaluwang at halos hindi natin makuha ang mga aplikasyon. Yan, 4 lang na salita, pero napakalalim, napakaluwang. Halos hindi natin makuha ang implikasyon. Hindi nila sinasabi na ang Diyos ay nagmamahal. No? O hindi rin nila sinasabi na ang Diyos ay nagpapahayag ng pag-ibig. O ang Diyos ay kapahayagan ng pag-ibig, kundi ang Diyos ay pag-ibig. Ay pag-ibig na parang pag-ibig ay ang pinakadiwa ng pagkakilanlan mismo ng Diyos. Amen? So, bilang mga nagkasalang tao na may ilang libra lamang ang himaymay at chemical sa ating mga ulo na gagamitin para maunawaan ang katotohanan, hindi talaga natin kayang maintindihan ng lubos kung ano ang pag-ibig, ano ang ibig sabihin ng Diyos ay pag-ibig. Ayan. So, hindi pa talaga natin maabot, no, mga kaibigan. Pero at least, unti-unti na nating naunawaan, mga kaibigan, ano po. Sa pag-aaral natin ngayon, atin pang madagdagan pa ang ating kalaman tungkol sa ang Diyos ay pag-ibig. No? Ngunit tiyak na maari nating maunawaan ng sapat upang malaman na ito'y isang napakabuting balita. Sa halip na Diyos ay pag-ibig, sinabi nito na ang Diyos ay, sa halip na sinabi nito ay ang Diyos ay pagkamuhi o ang Diyos ay mapaghiganti o ang Diyos ay walang malasakit. Ang pahayag na ito tungkol sa Kanya ay magiging isang bagay na dapat ikabahala. Yan. So, mapansin natin na meron ding nagsabi na ang Diyos ay mapaghiganti ay hindi fair, unfair. Ano po? Ito ay nakakabahala. Ano po? At ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang ideya na ang pamahalaan ng Diyos kung paano niya pinamamahalaan ang lahat ng nilikha ay sumasalamin sa pag-ibig na iyon. Ang pag-ibig ay lumalaganap sa sansinukob, sanglibutan. Marahil na mas higit pa sa ginagawa ng grabidad. Mahal tayo ng Diyos at tayo rin bilang tugon ay nararapat na magmahal sa Diyos. Ano po? Dahil tayo ay unang minahal ng Diyos in response, atin din siyang mahalin. Okay ba yun, mga kaibigan? Ano po? Gayun pa man, ang pag-ibig ay dapat na malayang ipamahagi. Hindi pwedeng ipilit ng Diyos ang pag-ibig. Sa sandaling ginawa niya ito, hindi na ito pag-ibig. Ayan. Ang pag-ibig ay hindi yan ipinipilit. Ano po? Sa makatuwid, nang nilikha ng Diyos ang mga matalino at makatuwirang nilalang sa langit at sa lupa na may kakayahang magmahal. Ang peligro ay laging umiiral na baka hindi nila siya mahalin. Ang ilan ay hindi at kaya naman ang pinagmulan ang alam nating dakilang tunggalian. Yan. So, nung nilikha ng Panginoon ang kanyang mga nilalang doon sa langit, ang mga anghel, ay nilikha niya na may pag-ibig. No? Ngunit nagkaroon ng iilan doon na hindi siya minahal. Na po, kaya doon nagsimula yung dakilang tunggalian. Na po, the great controversy. Yan. Bakit ang mga sumusunod na talata ay may katuturan lamang sa konteksto ng kalayaan, peligro at kasangkot sa pag-ibig? No. Kaya basahin natin ang nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, sa Isaiah chapter 14, verses 12 to 14, at Ezekiel 28, 12 to 17, at Apocalypse chapter 12, verse 7. Ano yung mga sumusunod na talata na may katuturan lamang sa konteksto ng kalayaan, peligro at kasangkot sa pag-ibig? Yan. Okay, ano yung unang talata? Isaiah 14:12. Sabi po dito, na ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan
ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Yan. Ano yung susunod? Ano yung sunod na talata? Ezekiel 28, 12 to 17. Sabi dito, 12 to 17 ng Ezekiel, ang anak ng tao na pinaghuyahan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan ng puno ng karunungan at sakdal na kagandahan. Yan, kaya sabi dito, ikaw na nasa Eden, na halamanan ng Diyos, lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berelo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasayo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. 14. Ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik, manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. 15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. 16. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pagdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga taong mahalaga. 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. 12:7 ng Apokalipsis. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Okay. Ano daw po? So, 12:7, ano po? So, ano po ang ibig sabihin ng mga talatang iyon, mga kaibigan? Lalong makahulugan ang Ezekiel 28:15 na nagpakita na kahit na itong anghel, si Lucifer ay isang perpektong nilalang sa isang perpektong Diyos, ang kasamaan ay natagpuan sa kanya. Na ipinapakita po ng talata, lalo na dito sa Ezekiel 28:15, na itong si Lucifer na nilalang na napaka-perfecto, na napakaganda, nilalang ng isang perfectong Diyos, ang kasamaan ay natagpuan sa kanya. Ito hindi dahil sa nilikha siya na may ganitong kasamaan sa pasimula. Ano? Sa halip, nilikhang may kakayahang umibig si Lucifer. Si Lucifer ay may kakayahang umibig. Si Lucifer ay may tunay na kalayaang moral. At sa kabila ng lahat ng ibinigay sa kanya, bawat mahalagang bato sa iyong kasuutan. Yan, ang sabi doon. Ang anghel na ito'y, ano daw po? Ang anghel na ito'y, ang anghel na ito'y naghangad ng higit sa isang bagay na nauwi pa sa bagay hanggang nagkaroon ng digmaan sa langit. Yan, hinangad pa niya ang higit, mga kaibigan. So, ang anong lesson, ano po, na aral na makukuha natin? Ang Diyos ay pag-ibig, no? At tayo binigyan niya ng karapatan na umibig sa Kanya. Lahat ng kanyang nilalang doon sa langit ay binigyan niya ng ano po? Kakayahang magmahal. Ano po? Ngunit may nakakatakot. Ano po?
yung hindi siya minahal. Kaya nagkaroon po ng paglalaban, nagkaroon ng gera, nagkaroon ng kudita doon sa langit dahil itong isang anghel na ang tawag ay si Lucifer, ay naghangad pa ng higit. Siya na nga ang pinakamaganda sa lahat ng nilalang. Lahat ng bato, nasa kanya, taglay niya. Ngunit hindi pa siya satisfied. Nagkaroon pa siya ng inggit, sa kanyang puso na inambisyon pa niya na umupo doon sa luklukan ng kataas-taasan kung saan ang Diyos mismo na gumawa sa kanya ay kanya pang inisip na agawin ang trono ng Diyos. Kaya doon po nauwi sa hanggang sa nagkaroon ng digmaan sa langit. Yan. At yung kanyang naramdaman, kinumbinsipan niya yung kanyang mga kasamahan. Kaya nagkaroon ng marami mga kasamahan. Kaya sabi doon, ang dragon at ang kanyang mga kasama. So binasa natin sa 12:7. Sabi dito sa 12:7. At si Miguel, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Gera. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So yung dragon, si Lucifer, si Lucifer na. Naging dragon. At ang kanyang mga anghel. So dumami. Yung ginawa ng Diyos na perfecto doon sa langit ng mga anghel ay lumaban, nagkaroon ng hindi nila minahal ang gumawa sa kanila. Yan, at nagkaroon ng labanan sapagkat itong kanilang pinuno na kanya pong hinangad na mas tataas pa o papantay pa doon sa lumalang sa kanya ay napasama siya at kanyang puso ay nagkaroon ng inggit. At dahil sa inggit na yon ay lumaban pa siya sa lumalang sa kanya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang inggit po ay ang kawalan ng yung paghangad ng higit pa. Yun po ay hindi po talaga maganda. Yun po ang aral na sapagkat itong si Lucifer ay binigyan na nga ng lahat ng meron siya. Pati boses niya. Napaganda. Mga instrumento. Alam niya. Nabasa natin kanina doon sa Ezekiel at saka sa Isaias. Lahat ng mahalagang bato, napakaganda. Kung meron tayong 24K lang na gold yun. Itong si Lucifer, napakadami. Ilang bato yun? Na nabanggit kayo na napakadami na mga bato, mahalagang bato. Pero, anong nangyari? Hindi pa rin siya satisfied. Hinangad pa niya ang mas higit pa. Yan. Kaya, hanggang sa lumaban na siya sa Diyos. Yan po ang mahalagang aral. Sa pagtatapos, sa ilang mga lugar, maaari kang bumili ng mga asong robot na susundin ang iyong mga utos. Huwag dumihan ang carpet o huwag nguyain ang mga muebles. Gayunman, magkakaroon ka ba ng anumang uri ng kabuluhang ugnayan sa aso na ito? Yung robot? Paano makatulong ang iyong sagot sa pagkaunawa kung bakit nais ng Diyos na ang mga nilalang na tunay ay malayang makakaibig din sa Kanya. Yan. Okay? So, yun po ang napakahalaga. So, gusto ng Diyos ay pag-ibig. Umibig upang ibigin. Yan. So, ang punto natin pong napag-aralan ngayon ay umibig. Ang Diyos ay pag-ibig at dapat din natin siyang ibigin. At huwag tayong maghangad ng higit pa sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Ayan. Okay? Kung anong meron, yun na po ang ating pasalamatan. Okay? So, hanggang dito na lang po. At bukas po ulit, mga kaibigan. Bukas po ulit, atin pong ipagpatuloy. At ang ating pong topic bukas, pagbagsak at ang baha. Ayan. Okay, so, nawa po ay nakapag-subscribe na po kayo sa atin pong YouTube channel, ang Three Angels Community Services, at pakiclick din ang notification bell. Yan, at pakishare na rin po ito sa iba.
Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang aral na ipinaalam niyo po sa amin, na pag-alaman po namin na ang Diyos ay pag-ibig at nararapat lamang naming ibigin. At napag-aralan din namin na kailangan naming masatisfied sa anumang binigay sa amin at huwag nang magkaroon ng paghahangad pa ng higit at huwag mainggit sa amin pong kapwa. Panginoon, salamat po sa mga mensaheng ito at nais po namin at nawa ipinapanalangin din po namin patuloy ang aming mga taga-subaybay na ingatan niyo po sa lahat ng oras sa oras sa araw na ito. At amin din po yung pinapanalangin na kung meron pong mga nagkakasakit ay niyo po nawang pagalingin. At ganoon din po, suportahan po sa pangailangan ang amin pong mga taga-subaybay at ang kailang pamilya. Salamat po sa pagdinig sa panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Bukas po ulit, mga kaibigan. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye.